Isa. Habang nakatitig si Jared sa babae na may make-up ang mukha. Isang kislap ng pagkasuklam ang bumungad sa kanyang mukha. Ang babae ay si Juliet Jones. At dati niyang kaklase. Hinabol pa siya nito. Noong nag-aaral pa sila. Noong panahong iyon. Ang kanyang ama ay may maayos na trabaho na itinuturing na ligtas. Kaya walang kakapusan sa mga babaeng sumusubok na manligaw sa kanya. Gayunpaman. Hindi niya ito nagustuhan at nakasama. Sandy sa halip, nadama niya na ang huli ay mas mahusay kumpara sa materialistikong si Juliet. Kapwa sa mga termino, ng itsura at pagkatao. Pero sa itsura ng mga bagay ngayon, pareho lang silang klase ng tao. Nagkamali ako ng tawag. Bakit wala kang sinasabi kung kaklase mo ako dati? Mayroon ka, na mute. Napakaganda mo noong mga araw ng ating unibersidad. Kahit na hawak mo ang posisyon ng presidente ng student council. Ano sa palagay mo ang sasabihin ng dean at mga lecturer kung gagawin nila? Alamin na ang isang estudyante na mahusay sa pagkatao at mga marka ay naging isang ex-convict pagkatapos ng graduation. Tumunog ang binata sa tabi ni Juliet. Ang binata ay si Warwick Fox. At siya ay dating kay Jared. Kasama sa kwarto. Close na close sila noon. Pero crush din niya si Sandy. Nang makita niyang nakikipag-date si Jared. Sandy, may sama ng loob siya sa lalaki. Sinubukan niyang paghiwalayin ang mga ito ng maraming beses. Ngunit sayang. Hindi. Mapakinabangan. Pinutol nila ang relasyon pagkatapos nito. Ni hindi na nakikipag-ugnayan sa isa pa pagkatapos ng pagtatapos sa unibersidad. Well, the fact that they're both here at the same time probably means inimbitahan sila ni Sandy. Kung hindi, wala silang karapatang dumalo sa kasal. Sinulyapan lang sila ni Jared bago isawsaw ang ulo at tahimik na humigop sa tubig. Siya, wala ako sa mood makipagkulitin sa kanila. Nang makita siya nina Juliet at Warwick na nakayuko, sila, lalong naging mahiyain. Nagkakamali sa pag-aakalang natatakot siya sa kanila. Jared, sigurado akong wala ka pa. Nakahanap ng trabaho noong kakalabas mo lang sa kulungan. Gusto mo bang irekomenda kita para sa trabaho? Sa paglilinis ng palikuran. Bagamat medyo madumi at nakakapagod. Kahit papaano ay makakahanap ka. Nawalan ng trabaho ang tatay mo ngayon. Kaya walang silbi na umasa ka sa kanya. Isang matagumpay na ngiti, namumulaklak sa mukha ni Warwick. At siya ay over the moon na maaari niyang tapakan ang buong Jared noon. Bumalik, noong university days namin. Hindi ako mawawala sa kanya kung hindi dahil sa may secured ang tatay niya. Trabaho, huwag kang magsalita ng kalokohan. Warwick, paano maglilinis ng palikuran ang presidente ng student council? Sa pinakakaunti, kumuha siya ng malinis na trabaho. Paano ang paglilinis ng mga kalye sa halip? Kontra ni Juliet, pumajejek na nakatikip ang kamay sa bibig. Haha, ang pangungutya ni na Warwick at Juliet kay Jared. Si Baldy at ang mga bisita ay nagdedouble sa tawanan. Sa tiyak na sandaling iyon. Dahan-dahang itinaas ni Jared ang kanya. Ulo, kung ayaw niyong dalawa na mamatay. Bilisan niyo at umalis sa lugar na ito. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. At ang kanyang tono ay banayad na walang bakas ng galit. Ngunit sina Warwick at Juliet ay parehong kinilig sa narinig. Lalo na't naramdaman ni Juliet ang lamig na bumalot sa kanya. Parang nabalot ng yelo ang buong pagkatao niya. At, hindi man lang siya naglakas loob na tignan siya sa mata. Bigla-bigla na lang ang inihanda niyang mga masasakit na salita. Bago pa man ay nakabara sa kanyang lalamunan. Lumipas ang mahabang panahon bago biglang sumabog si Warwick na parang siya ay nagdusa ng isang malaking insulto. Napalitan ng galit ang mukha niya. At tinahol niya si Jared. Bakit ka ba kumikilos ng mataas at makapangyarihan kapag ikaw ay isang ex-convict? You don't even dare do a single thing though your girlfriend is marrying someone else. So why are you nagsasalita ng malaki dito? Eksakto. Naglalabas ka ba ng galit sa amin dahil alam mo na ang pamilyang Scott mayaman? Kaya hindi ka maglakas loob na saktan sila.
Hindi rin tayo madaling biktima. Bulyo ni Juliet habang pang-itik. Bumalik din sa katinoan. Tinutusok ng daliri si Jared. Mas mabuting huwag mo akong i-provoke. Pagkasabi nun, muling ibinaba ni Jared ang ulo. Damn it, paano kung gusto kitang i-provoke? Ano ang lakas ng loob mong gawin sa akin? Ito ay kay Mr. Layton. Kasal, habang hinahatak ni Warwick si Jared. Humakbang siya at hinawakan ang kwelyo ng huli. Hinayla siya, mula sa upuan. Sa totoo lang, si Jared lang ang pinupuntirya nila para paboran si Layton. Kumbinsido iyon. Magiging smooth sailing ang kanilang mga karera pagkatapos nilang makuha ang kanilang mga sarili sa magandang biyaya ng huli. Pagtaas, si Jared sa taas. Akmang gagawa si Warwick laban sa kanya nang hampasin siya ni Jared sa tapat. Ang mukha. Sampal. Isang sampal na napakalakas na ikinagulat ng lahat sa buong banquet hall ang bumalot sa hangin. Warwick. Lumipad pabalik at napasandal ng malakas sa isang mesa. Bumagsak. Ang mesa ay nahati sa 1,000,000 piraso habang ang lahat ng mga plato at baso ay nahulog sa lupa. Na nagkapira-piraso. Ibinaling ng lahat ng mga bisita ang kanilang mga tingin. Wala ni isa sa kanila ang nagbabayad kay Layton at Sandy sa entablado. Maging sina Layton at Sandy mismo. Hindi maiwasang tumingin sa direksyon ng kaguluhan. Damn it, nililigawan mo talaga si Death. Nang makita ni Baldy na nagkaroon ng physical si Jared. Excitement. Suffused sa kanya. Kunin mo siya at patayin. Sigaw niya. Sa wakas, maipaghiganti niya ang kanyang sama ng loob ng makatwiran. Dahilan. Alam niyang may ilang kasanayan sa pakikipaglaban si Jared. Hindi siya kumilos ng personal ngunit nag-utos ng 12. Mga alipor sa likod niya upang gawin ito sa halip. Anak, death wish na maglakas loob kang gumawa ng eksena sa kasal ni Mr. Layton. 12 goons na may mga baton. Sa kanilang mga kamay ay sinisingil kay Jared. Nang makita iyon ng mga panauhin. Lahat sila ay hindi sinasadyang umiling. Batid na walang pag-asang mabuhay si Jared. Kabanata 12. Bugbugin mo siya. Patayin siya. Sigaw ni Warwick sa sobrang kabangisan. Siya ay struggling sa kanyang mga paa sa isang kamay sa pisngi pagkatapos niyang lumipad na may kasamang sampal mula kay Jared. Sa entablado, ang mga sulok ng Laytons. Tumaas ang bibig sa isang sadistang ngiti. Lahat ay nakatingin lang kay Jared na nagpapakatanga. Walang sino man nakikiramay sa kanya, kaya tiyak na hindi nila siya ililigtas. Sa harap ng pag-atake ng 12 lalaki, ngumisi si Jared at humakbang pasulong. Boom! Sa isang hakbang niya, ang buong banquet hall ay tila yumanig na parang may lindol. Sa isang segundo, ang mga goons ay nagpakawala ng matinding pag-iyak bago silang lahat ay lumipad pabalik. Nabinasag ang mga mesa at mga upuan sa paligid nila. Ang buong lugar ay naging lugar ng sakuna. Sabay-sabay, nataranta ang mga bisita, habang nakanganga si Baldy sa kanyang mga alipor sa lupa. Isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Sa sandaling iyon, isang maayos ang pananamit, nakasimangot ng malalim ang nasa may pakpak ng entablado. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang patriarch ng pamilyang Scott. Si Yul Scott, nakasama rin ni Layton. Ama, natural. Nandoon siya dahil ikakasal ang anak niya. Dahil dito, nakita niyang ibinabato ni Jared ang 12 goons bumalik. Siya ay isang martial artist mismo. Kaya nasasabi niya na ang mga kakayahan ng lalaki ay hindi minamaliit. Sa entablado, napakunot ang mga kilay ni Layton nang makita ang mga pangyayari. Damn it, napakawalang kwentang grupo. Sigaw niya habang nagmamadaling bumaba ng stage. Darling, si Sandy, too. Sumugod sa kanya. Huwag kang padalos-dalos. Layton, si Yul, na kanina pa nakaupo sa gilid ng entablado nang hindi kumikibo. Ganoon din ang pumunta sa ibabaw. Natatakot na ang kanyang anak ay hindi maging kay Jared. Tugma, ano ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari dito? 12 mga security guard ng hotel ang sumugod. May mga bato ng goma. Sa 5 o 6 na taon na operasyon ng Glamour Hotel, walang nang ahas na gumawa
Gulo doon. Pagkatapos ng lahat, ito ay pag-aari ng pinakamayamang pamilya sa Horrington. Ang pamilyang Sullivan. Higit pa rito, ito, ang tagapagmana ng kasal ng pamilya Scott noon. Ang impluwensya ng pamilyang Scott ay isang fraction lamang sa ilalim ng pamilya Sullivan. Kaya ang sinumang nang ahas na gumawa ng kaguluhan ay katumbas ng pagkakaroon ng kamatayan. Hiling. Sa pribadong silid sa ikatlong palapag. Napakunot ang noo ni William nang makarinig siya ng mga kalabog. Sa baba, nagmamadaling lumapit ang manager ng hotel. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Anong nangyayari? Sa ibaba, galit na tanong ni William. May nanggugulo sa kasal ng pamilyang Scott. Piging. Ilang tao ang binugbog niya at nakabasag pa ng mga gamit. Nagmamadaling paliwanag ng manager. Sa sandaling narinig iyon ni William. Ang kanyang mukha ay namumula ng maliwanag sa galit. May nangahas na manggulo. Dito. Ano ang ginagawa ng marami sa inyo? Napakawalang kwenta. Bilisan mo at magpadala ng security para baka masira ang reputasyon ng hotel. Nagawa ko na iyon. Sagot ng manager. Bakit hindi ka naruroon para hawakan ang bagay? Kung gayon, hinihintay mo silang bumangon. Putol ni William. Natakot ang ibang lalaki ng husto kaya kinuha niya. Hanggang sa kanyang takong. Pare, hindi ka pa magaling. Kaya please stop fuming. Bababa ako at titingnan. Matapos siyang patahanan ay umalis na rin si Josephine sa private room. Siya ay kasalukuyang humahawak ng maraming mga bagay ng pamilya Sullivan. Pagkatapos ng lahat, siya ay nag-iisang anak na babae ni William. At ang lalaki ay hindi nakapink ng kalusugan noon. Kaya lahat ng pasanin ay nahulog sa kanyang mga balikat. Samantala, pinalibutan ng mahigit 100 security guard si Jared sa banquet hall sa pangalawa. Sahig. Tumakbo ang manager. Yumuko at kumamaw sa harap ni Yoel. Pasensya na talaga, Mr. Scott. Ako, hindi ko inaasahan na may isang taong mapangahas na mangangahas ng gulo sa kasal ng iyong anak. Sisipain ko. Lumabas siya kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya sa 12-dosenang mga security guard. Bakit kayo pa rin nakatayo sa paligid? Habulin mo ang taong gumagawa ng eksena dito. Maghintay. Sambit ni Yoel nang malapit na ang mga security guard. Kumilos. Paano mo siya pakakawalan kung ginawa niya ng kalituhan ang kasal ng anak ko at ginulo ang aking sarili? Mga bisita. Paano magagawa ng pamilyang Scott na itaas ang ulo nito sa publiko? Kahit hindi niya binayaran ang kanya. Buhay ngayon. Dapat niyang iwan ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang kahilingan ay naglagay sa manager ng hotel sa isang dilema. Paano kung may sama ng loob siya sa hotel at bumalik para manggulo ulit dito sa kinabukasan? Nang mapansin ang kanyang mga iniisip, napamura si Yoel. Ang pamilyang Scott ay personal na lulutasin ito. Bagay. Makakaalis na kayong lahat. Sige. Aalis na kami agad. Mabilis na tumango ang manager. Tuwang-tuwa nang marinig na wala siyang kailangang gawin. Ayoko ng limbs niya. Dad. Gusto ko ang kanya. Buhay. Gusto ko siyang mamatay dahil nang ahas siyang guluhin ang kasal ko. Nang matapos magsalita si Layton ay bumaril siya. Mga punyal kay Jared. Papatayin kita ngayon. Jared. Gusto kong malaman mo ang kahihinatnan ng galit. Ako. Tulad ng sinabi ko kanina. Hindi ka ikakasal kung dadalo ako sa kasal mo. Pero ayaw mo lang. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Pumalaklak si Jared. Napako ang tingin niya sa lalaki. Doon. Ay hindi isang pahiwatig ng takot sa loob nito. Hindi kahit na ang impyerno ay nagyelo. Walang awa na ibinato ni Layton ang kanyang kamao kay Jared. Pumalakpak. Snap. Ang malutong na tunog ng pagkabasag ng mga buto pagkatapos ay nahati ang hangin. Sa takong niyan, ang braso ni Layton nakayuko pababa sa isang kakaibang anggulo, na ginagawang napakalinaw na ito ay nasira. Ang masakit na sakit, napaungol siya sa tuktok ng kanyang mga baga. Natigilan ang lahat nang makita iyon. Diyos ko, siya,
Talagang naglakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa Layton. Siguradong nasusuka siya sa buhay. Kabanata 13, Layton. Mabilis na humakbang si Yoel para alalayan si Layton. Matapos suriin ang braso ng huli. Siya, napagpasyahan na ang kanyang braso ay nabali at gagaling lamang sa loob ng ilang buwan. How dare you hurt my anak? *starred ka. Papatayin kita. Dahil sa kasal. Binalak na lang niyang turuan si Jared A. Aralin sa simula, ngunit sa sandaling iyon. Iisa lang ang nasa isip niya ang patayin ang lalaki. Kung hindi, siya, ay lubusang mapapahiya sa harap ng maraming mga ngalakal sa Horrington na naruroon. Inilabas niya ang kanyang telepono. Tinawag niya ang lahat ng mga bodyguard sa bahay. Lahat ng mga martial artist na mayroon siya. Gumastos ng pantubos ng isang hari para umupa. Kaya naman, sila ay mas mahusay kaysa kay Baldy at sa kanyang mga alipors. Mga ruffians lang na umaaligid sa Layton para ay ingratiate ang sarili nila sa kanya. Sa kabila ng makitang tumatawag si Yoel, tipunin ang kanyang mga tauhan. Hindi man lang natarante si Jared. Sa halip, umupo ulit siya at kinuha ang baso niya. Tubig up, hit-hit matamlay. Na lalong nagpaalab kay Yoel dahil malinaw na walang respeto si Jared sa pamilya Scott. Patayin mo siya, Dad. Gusto ko. Patay na siya. Si Layton, na nabali ang braso, ay umungal na nakakunot ang mukha. Huwag kang mag-alala, Layton. Gagawin ko. Tiyak na itatapon siya sa ilog ngayon para sa mga isda na makakakain. Nagmura si Yoel habang nakatingin sa anak. Paghihirap. Dahil alam niyang medyo sanay si Jared. Hindi siya agad kumilos bagkus hinintay niya ang kanyang mga bodyguard. Dumating. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng banquet hall. At mabilis na pumasok si Josephine. Tingnan mo kung sino talaga ang nagpagulo doon. Anong nangyari, Mr. Scott? Tanong ni Josephine kay Yoel pagkapasok niya. This kid dared to cause. Isang eksena noong kasal ng anak ko at nasugatan pa siya. Dahil dito, magkakaroon ng bloodbath sa iyong hotel. Today, sagot ni Yoel sabay turo kay Jared na umiinom ng tubig sa mesa. Nang umindayog si Josephine, ang kanyang tingin sa ibabaw. Siya ay ganap na stupefied. Never in her wildest dreams had she ever thought that ang manggugulo ay si Jared at hindi pa siya umaalis. Ginoo, pagkakataon. Paano naging ikaw, Josephine? Tanong na may pagtataka na nakaukit sa kanyang mukha. Nagulat ka ba, Ms. Sullivan? Ngumiti si Jared sa kanya. Kilala mo siya, Josephine. Nagsalubong ang kilay ni Yoel. Ginoo, Scott, malamang may halo. Nandito si Mr. Chance para gamutin ang tatay ko. Ang lahat ng ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Paglilinaw ni Josephine. Gamutin ang iyong ama. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Yoel. Karagdagang, sino ka? At anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Ang taong ito ay walang anumang medikal na kasanayan. Sa lahat, kakalabas lang niya ngayon sa kulungan. Sabihin ko sa iyo na wala siyang alam sa ganoong uri. Kilala ko siya sa loob ng maraming taon. At hindi ko pa nakikita. Ginagamot niya ang sinuman. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Sigaw ni Sandy kay Josephine. Lumiwanag ang ekspresyon ni Josephine. Malamig sa isang iglap, pero pagkakita sa wedding gown kay Sandy. Alam niyang bagong nobya ang babae. Ang pamilyang Scott, kaya pinigilan niya ang kanyang galit at iginiit. Kaya kung magdesisyon para sa sarili ko kung totoo ito. Ang katotohanan na hindi mo pa nakikita ito ay hindi nangangahulugan na siya ay walang anumang medikal na kasanayan. Anong load ng kalokohan? Paanong hindi ko malalaman ang kakayahan niya? Magkaklase kami sa loob ng 4 na taon. Universidad. At nag-date kami ng maraming taon noon. Kahit na may sakit ako, kailangan kong pumunta sa ospital. Ito ay, umuulan ng malakas minsan. At siya ang bumuhat sa akin doon sa likod niya. Kung siya ay may kasanayang medikal, kailangan ko bang pumunta sa ospital? Baka sa mukha ni Sandy ang mapang-asar na ekspresyon. Sa kanyang mga mata, walang halaga si Jared. Sa
Nang marinig iyon, napatingin si Josephine kay Jared. Mukhang naiintindihan niya kung bakit siya nanggugulo sa kasal. Huwag kang makialam sa bagay na ito. Josephine, kukuha ako ng eksperto sa ibang bansa para gamutin ang tatay mo. Ngunit ngayon, ang batang ito ay dapat mamatay. Deklare ni Joel. Ang kanyang tono ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa negosasyon. Siya ay mas matanda kaysa sa Josephine. Kaya natural na hindi niya kailangang maging magalang sa kanya. Hindi mo maaaring saktan si Mr. Chance. Sa isang phrase, kumilos si Josephine para tumayo sa harap ni Jared. Umaasa pa rin ako na ililigtas niya si tatay. Kaya hindi ako basta-basta makatingin sa ginagawa nila laban sa kanya. Kay Joel, naging glacial ang ekspresyon. Pinipilit mo ba ang kamay ko? Josephine, isang pagpatay na layunin ang kumikinang sa kanyang mga mata. Sa lalong madaling panahon ay nahulog ang kanyang mga salita. 12 ng mga bodyguard mula sa pamilyang Scott ang pumasok. Lahat ay nagliliwanag. Isang mapang-aping aura. Nang makita ni Joel na dumating na sila, mas lalong nanlamig ang tingin sa mga mata niya. Nakatitig kay Jared. Ginoo, Scott, kahit anong mangyari, hindi ako papayag na saktan mo si Mr. Chance. Nang matapos magsalita si Josephine, mahigit 12 ng mga security guard ng hotel ang sumugod at nagtanggol. Kanya, ang kapaligiran sa banquet hall ay agad na naging tensyon. At maraming mga bisita ang umatras sa isang safe. Distansya sa takot na sila ay mahuli sa crossfire kapag sumiklab ang labanan. Girl, kaya kitang patayin. Kahit kailan kung hindi dahil sa ama mo. Tumabi ka sa sandaling ito. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Kasama nitong maliliit na security guard. Livid, hindi na nagpakita ng kagandahang loob si Joel kay Josephine. Kasunod ng kanyang mga salita, ang 12 ng mga bodyguard mula sa pamilyang Scott ay pinakawalan ang kanilang nakakatakot na aura. Iyon lamang ay nabahala ang 12 ng seguridad. Ang mga gwardya ay labis na naging kasing puti ng isang kumot. Namutla rin si Josephine. Ngunit nanatili siya. Nakatayo sa harap ni Jared na may determinasyon sa kanyang mga mata. Scott, hindi mo ba naiisip na masyado ka nang lalayo para takutin ang isang bata kapag matanda ka na? Sa gayon, eksaktong sandali, muling bumukas ang pinto ng banquet hall. At may bakas na pumasok si William. Bakas sa mukha niya ang sama ng loob. Kabanata 14, nang makita ni Joel na nagpakita si William. Ngumisi siya, dumating ka sa tamang oras. Sullivan, alisin mo ang iyong anak na babae. Siguradong papatayin ko ang batang ito ngayon. Hindi siya pinansin. Tumingin si William. Jared at sinabi, ikinalulungkot ko ang iyong karanasan dito. Mr. Chance. Ang kanyang mapagpakumbaba na kilos ay mayroon. Sorpresang bumaha sa lahat ng naroon. Hindi bale. Ang pamilyang Scott ay hindi gaanong mahalaga. Kaya hindi nila magagawa. Anything to me. Sagot ni Jared sa kanya na may malabong ngiti. Gayunpaman, ang kanyang sinabi ay muling nagpagalit kay Joel. Anak, hindi maaaring mapanatili ng pamilyang Scott ang aming foothold sa Horrington kung hindi kita papatayin ngayon. Pagkasabi noon ay nilinggan niya ang 12 ng bodyguards niya. Ang sino mang pumatay sa kanya ay magkakaroon ng gantimpala na 1,000,000. Sa sandaling narinig nila ang tungkol sa pera. Gantimpala, isang matakot na tingin ang sumilay sa kanilang mga mata. At lahat sila ay hinimas ang kanilang mga palad sa pag-asa. Titingnan ko lang. Sinong maglalakas loob na gumawa ng isang galaw? Huwag kalimutan na teritoryo ko ito dito. At ito ang aking hotel. Sigaw ni William. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang mga salita. Ilang dosina pang security guard ang dumating. Sumugod din ang mayordomo ng pamilya Sullivan. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Naihatid ko na ang mga utos mo. Mr. Sullivan. Ang mga security guard sa ang tirahan ng Sullivan at lahat ng iba pang mga ari-arian ay nagmamadali sa ngayon. Ang mga bodyguard mula sa malapit nang dumating ang tirahan ng Sullivan. Nagsumbong ang mayordoma kay William.
Nang tumango si William bilang pagsang-ayon, umatras siya sa gilid. Samantala, agad na kumunat ang noo ni Yol nang marinig ang ulat ng butler. May balak ka bang labanan ito? Sa akin dahil lang sa batang ito. William. Yol. Kung pipilitin mong patayin si Mr. Chance, I don't mind fighting. Ito kasama ang pamilya Scott. Sa tingin mo matatakot ako sa'yo? Walang takot na pahayag ni William. Magkapantay ang lakas ng mga pamilyang Sullivan at Scott. Kaya ang magkabilang panig ay siguradong magdaranas ng matinding pagkalugi kung dapat silang makipag-away. Ang lahat ng mga panauhin ay umatras sa malayo kahit na sa loob-loob nila ay inaakala. Kung ang mga pamilyang Sullivan at Scott ay duke out, tiyak na makikinabang ito sa ibang mga pamilya. Pulang-pula ang mukha ni Yol. At ang pumatay, tumindi ang intensyon sa kanyang mga mata. Pinipilit mo ang kamay ko. Kaya huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita sa iyo ng kagandahang loob. William, nakalimutan mo ang isang bagay, Mr. May utang na loob si Louis sa pamilyang Scott. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni William. At isang bahagyang gulat ang bumalot sa kanyang mga mata. Maging ang mga bisita sa paligid nila. Nanginginig sila nang marinig nila ang pangalang iyon. At ang lamig ay dumaloy sa kanilang mga gulugod. Ang tinaguriang Mr. Louis ay kilala bilang Tommy Louis at siya ang pinuno ng Templar Regiment. Sa katunayan, siya ang tunay na hari sa ilalim ng lupa ng buong Horrington. May isang kilalang kasabihan sa Horrington na naglalarawan ng kakayahan ng Templar Regiment kahit na masaktan mo ang Grim Reaper. Hindi kailanman lumabag laban sa Templar Regiment. Bilang pinuno ng Templar Regiment, si Tommy ay isang figure na maaaring magpadala ng ripple sa buong Horrington sa isang solong stomp ng kanyang paa. Napansin ni William. Takot na ekspresyon. Si Yol ang pumutok. Magpapanggap akong walang nangyari kung aalis ka kasama ng mga tauhan mo. Ngayon, William, huwag mo akong pilitin na tawagan si Mr. Louis. Namilog ang gilid ng mata ni William. At napanganga siya dahil masyadong matunog ang pangalan ni Tommy. Ang pamilya Sullivan ay hindi kayang saktan siya. Ako na ang bahala. Sarili kong mga problema. Mr. Sullivan, umalis ka na kasama ng mga tauhan mo. Udyok ni Jared nang makita niya ang sa lalaki. Pag-aatubili, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinabi ni William, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Mr. Chance, ikaw di ba? Iniinsulto ako sa pagsasabi ng ganyan. Kung sumiklab ang away mamaya, ipapatakbo ko si Josephine para dito. Ikaw, ni Tommy Uyol ay hindi maglalakas loob na patayin ako. Dad, mahigpit na kumapit si Josephine sa manggas niya. Josephine, pumunta ka sa secret chamber sa Sullivan. Paninirahan matapos tumakas kasama si Mr. Chance. Hintayin mong tumahimik ang lahat bago lumabas. Bilin ni William sa kanya. So, ano ang desisyon mo, William? Gusto mo bang problemahin ko si Mr. Louis? Yol. Demanded nang makitang hindi pa rin nilinaw ni William ang kanyang paninindigan. Ipagtatanggol ko si Mr. Chance. Hanggang sa dulo. Yol. Sagot ni William na may matibay na determinasyon na nakasulat sa buong mukha niya. Mabuti. Pinupuri kita sa lakas ng loob mo. Nakakuyom ang panga. Tinawagan ni Yol si Tommy kaagad. Sa totoo lang, ayaw niyang mag-cash sa pabor na iyon dahil ito ay nakalaan para sa isang panahon kapag ang pamilya Scott ay nasa desperadong paghihirap. Noon, ang kanyang ama minsan pinayagan si Tommy na mag-overnight kapag umuulan. Kaya, sinabi ng binata na may utang siya sa isang pabor ang pamilya Scott. At maaari nilang hanapin siya upang tawagan ito anumang oras. Noong una ay umaasa ang pamilyang Scott na gamitin ito kapag nakatagpo sila ng isang malaking krisis. Ngunit ayaw ni Yol tanggapin ang pagkatalo sa pamamagitan ng hindi pagpatay kay Jared sa araw na iyon. Bukod dito, ang pamilyang Scott ang magiging pinakamahirap. Ang biro, para sa kadahilanang iyon, nagpasya siyang mag-cash sa pabor at hilingin kay Tommy na lumapit. Ilang sandali matapos ang
Ginawa ang tawag. Narinig ang isang makakulog na yabag. Maraming tao ang naglabas ng kanilang mga tingin sa bintana. Napatulala lang kaagad. Pinalibutan ng mga lalaking naka-black suit at may hawak na machete ang Glamour Hotel. Mayroong daan-daan sa kanila. At, lahat sila ay naglabas ng mamamatay tao na aura. Labis na kawalan ng pag-asa ang nagpabigat kay William nang makita niya ang tanawing iyon. Crap! Ito! Mukhang hindi matatakasan ni Mr. Chance ang kamatayan ngayon. Click! Itinulak ang pinto ng banquet hall. 20 higit sa matipunong lalaki na nakasuot na nakatayo sa taas na 1.9 metro ang sumugod na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nakatayo sila sa dalawang hanay na nakataas ang kanilang mga ulo at namumungay ang mga dibdib. Na bumubuo ng mga tuwid na linya. Maligayang pagdating, Mr. Lewis. Sabay-sabay na bumati ang 20 lalaking nakasuot. Napakatalino ng kanilang mga boses na ang yumanig ang chandelier sa kisame. Wow! Napakagandang panoorin. Tulad ng inaasahan kay Mr. Lewis. Pero lahat, itikom natin ang ating mga bibig baka tayo ay mawalan ng buhay. Ang mga tao ay nagbulungan sa kanilang mga sarili. Ngunit silang lahat, napazip ang mga bibig nila nang wala sa oras. Sinanay ng lahat ang kanilang mga tingin sa direksyon ng pinto. Hindi nagtagal. Nasa katanghaliang gulang na lalaki na humigit kumulang 50 taong gulang na nakasuot ng fitted suit at leather na sapatos na pumasok. Ang katad. Ang mga sapatos ay napakakintab na naaaninag ng mga ito ang mukha ng isang tao. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang underground na hari ng Horrington at ang pinuno ng Templar Regiment. Tommy Lewis. Ginoo Lewis. Magalang na bati ni Yol. Nagmamadaling sumulong. Ako ay sobrang abala. Sino ang gusto mong patayin? Point blank na tanong ni Tommy. Itinuro si Jared. Sumagot si Yol. Siya. Iniwas ni Tommy ang kanyang tingin kay Jared. At nakita niya na ang lalaki ay nakasuot ng karaniwan at medyo bata. Manipis. Walang espesyal sa kanya. Nagtataka ako kung bakit gusto siyang patayin ni Yol. Pagkatapos ay humarap siya kay Jared. Nakatayo sa harap sina William at Josephine. Jared. At pareho silang nanginginig habang nakatingin sa papalapit na lalaki. Umalis ka. Utos ni Tommy kasama. Kumunat ang noo niya nang makitang nakaharang sila sa dinadaanan niya. With those two words alone at ang mapang-ipang aura niya. Bulalas. Sina William at Josephine ay nakaramdam ng sobrang hininga na halos hindi na sila makahinga. Nang makita iyon, ipinatong ni Jared ang kanyang mga kamay sa kanilang mga balikat. Tumabi ka, Mr. at Ms. Sullivan. Hahawakan ko ang aking mga bagay sa aking sarili. Itinulak niya ang mga ito sa isang tabi bago humakbang pasulong. Na humarap, Tommy, Kabanata 15. Huwag mo siyang patayin ng mabilis. Mr. Lewis, dapat dahan-dahan mo siyang pahirapan. Napasigaw si Layton nang makita na dumating si Tommy. Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? Nagsalubong ang mga kilay ni Tommy. At siya, pinutol ang tingin sa binata. Sa simpleng tingin na iyon. Takot na takot si Layton na muntik na niyang maiihi ang kanya. Pantalon. Dali-dali siyang umatras habang sumisigaw. Hindi. Hindi. Siyempre hindi. How dare you talk to Mr. Lewis sa ganyang paraan? ****starred ka. Humakbang si Yol at sinampal siya ng malakas sa mukha. Then, he flashed Tommy an apologetic. Ngumiti at bumulong-bulong. Wala pang nalalaman ang anak ko. Kaya huwag kang magtampo sa kanya. Mr. Lewis, may sasabihin ako sa iyo. Yol Scott, sa katunayan, may utang akong pabor sa pamilyang Scott. Gayunpaman, hindi ako isang lingkod ng iyong pamilya. Sana maintindihan mo yun. Babala ni Tommy sa malamig na boses. Oo, syempre. Ako, intindihin mo yan. Isa kang iginagalang na panauhin ng pamilyang Scott. Mr. Lewis, paano ka magiging katulong? Yol. Natakot to the point na pinagpawisan siya ng malamig. Sinaman niya ng tingin ang kanyang anak. Si Layton noon.
Masakit mula sa kanyang putol na braso sa unang lugar. Kaya siya ay kasalukuyang nakabitin ang kanyang ulo nang hindi nangangahas na magsalita. Isang salita pagkatapos ng sampal. Nasiyahan sa inastra ni Joel. Ibinalik ni Tommy ang tingin kay Jared. Ginoo, Lewis. Ito ay sandali lamang ng padalos-dalos sa bahagi ni Mr. Chance. Ang nobya ay kanyang kasintahan. Ngunit ninakaw siya ni Layton. Kaya siya ay medyo nagdamdam. Paliwanag ni William na may kasamang masiglang ngiti habang nagmamadaling umusad. Oh, nakikita ko. Tumango si Tommy. Sa wakas ay naunawaan kung bakit ang tila ordinaryong tao ang naglakas loob na gumawa ng kaguluhan sa kasal ng pamilya Scott. Ah, so it turns out that he's ninakaw sa kanya ang girlfriend. Pero sa sumunod na sandali, may sumagi sa isip niya. Bigla siyang nanlamig. At tinanong si William, ano ang tawag mo sa kanya? Siya ang pinakamayamang tao sa Horrington. Kaya bakit niya kakausapin ang isang binata sa kanyang unang bahagi ng 20s? Bilang, Mr. Dapat may dahilan sa likod nito. Ginoo, pagkakataon. Nagtataka si William. Ngunit siya, hindi nagtagal ay napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Kaya, ipinaliwanag niya, Mr. Iniligtas ni Chance ang buhay ko. Kaya pupuntahan ko. Protektahan siya ngayon kahit anong mangyari. Noon lang lubos na naunawaan ni Tommy ang buong bagay. Sa aktwal na katotohanan, ito ay isang maliit na bagay lamang. Ngunit ito ay naging isang malaking bagay ng ang pamilya Sullivan at si Scott. Nagsimulang magkagulo ang pamilya. At iyon ang dahilan kung bakit ako pinatawag ng pamilyang Scott dito. Tingnan mo kung anong napakalaking kaguluhan ang ginawa niyong dalawa. Mula sa walang kabuluhang bagay na ito. Pareho kayong maimpluwensyang tao sa Horrington. Kaya dapat ay may pag-aalaga kayo sa inyo. Larawan. Dahil gumawa ng eksena ang batang ito sa kasal at nasugatan ang tagapagmana ng pamilyang Scott. Hindi niya magawa. Madaling maalis sa kawit. Gayunpaman, hindi ginagarantiyahan ng kanyang pagkakasala ang parusang kamatayan. Putol lang ng isa ng kanyang mga braso at humingi sa kanya ng tawad sa publiko para sa kanyang pagkakamali. Kahit na pinagkastigo niya sina William at Joel, wala ni isa sa kanila ang nangahas na magbitaw ng kahit isang salita ng pagtutol. Sa pagkamit ng kanyang posisyon bilang hari sa ilalim ng lupa ng Horrington. Si Tommy ay hindi lamang umasa sa kanyang mga kamao kundi pati na rin kanyang utak. Madali niyang nagawang mawala si Jared sa mukha ng mundong ito para sa walang kabuluhang bagay na ito. Ngunit, na makakasakit sa pamilya Sullivan sa proseso. Habang hindi siya natatakot sa kanila. Hindi ito katumbas ng halaga. Ginagawa ito pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Samantala, nais lamang ng pamilyang Scott na panatilihing buo ang kanilang pagmamataas. Kaya't ito ay magpapatahimak sa kanila. Pinutol ng lalaki ang kanyang braso at humingi ng tawad sa publiko. Mailalabas din ni Layton ang kanyang galit. Sa pamamagitan nito, ang mapapanatili ng pamilyang Scott ang kanilang dignidad. At hindi ko rin sinasaktan ang pamilya Sullivan. Ito ay isang panalo-panalo sitwasyon para sa akin. Ano sa tingin niyo dalawa sa mungkahi ko? Tanong niya nang mapansin iyon. Parehong walang imak sina William at Joel. Hindi na siya nag-abalang magtanong sa kausap na si Jared dahil chespis lang ang lalaki sa kanyang mata. Dahil dito, kinailangan ni Jared na gawin ang anumang hilingin sa kanya. Kahit anong sabihin mo, Mr. Lewis, hindi rin. Si William o si Joel ay nangahas na magkaroon ng anumang pagtutol. Hindi ba ito simple? Bakit kailangan mong gumawa ng isang malaking fanfare sa labas ng mga bagay? Para bang ito ay isang bagay na napakahalaga? Humalaklak si Tommy bago ibinaling ang tingin kay Jared. Anak, pakakawala nakita kung putulin mo na ang iyong braso at humingi ng tawad pagkatapos na gumawa ng gulo noong kasal at nasaktan ang anak ng isang tao. Kung hindi, natatakot ako na hindi ka makaalis sa lugar na ito. Buhay! Sinulyapan ni Jared si Layton, na mukhang mapagmataas. Naghihintay na putulin niya ang kanyang braso at pumunta sa humingi ng tawad sa kanya.
Hindi nila ito karapat-dapat. Mahinahon niyang bulong.